you are in a position na matulungan natin ang ating mga kababayan dito para si Mr. Celso Mataak and Company will always be on hand to help, to assist, no? Antipolo Elementary School at all times. Thank you. Mabuhay po tayong lahat. Thank you po. Thank you so much po, sir. Talaga naman po, pag sinabing Mr. Guevara ay talaga pong stricto. Bago po pumasok, kailangan ay nakapag-review. Ang araw at okasyon pong ito ay hindi magiging matagumpay kung wala pong mga taong sumusuporta rito. Ngayong umaga ay ating pong makikilala ang isang taong gumagabay, sumusuporta, laging bukas at mababaw ang bulsa sa anumang pangangailangan ng alumni at paaralan. At upang lubos po nating makilala ang isa sa nagpapatibay ng ABISAA, may I request Mr. Romeo Almonte Mataak Jr. to introduce our keynote speaker. Isang karangalan po na ipakilala ang ating tagapagsalita para sa napakagandang araw na ito. Isang tila ang na ibinagsak mula sa langit dahil siya ay nagbigay ng maraming pag-asa sa mga kabataang may pangarap sa buhay. Gayon din, siya ay nagsisilbing inspirasyon ng marami sa aming pamilya. Ang anghel na aking tinutukoy ay isinilang sa Barangay Puktoy sa bayan ng Buwak, Marinduque noong Marso 23, 1947. Pangalawa, sa 8 mga supling ni Ginoong Celso Mataak Sr. at Ginang Melchora Tibula. Sa edad na 5 taon, siya ay dinala ng kanyang tiyahin sa Barangay Banuyo dito sa bayan ng San upang mag-aral sa nooy minsan tinatawag na Hinubuan Elementary School o Antipolo Banuyo Elementary School na kinalaunan ay tinawag nga pong ABESA. Dahil grade 4 lamang ang baitang na mayroon sa ABES, siya ay nalipat at nagtapos ng elementarya sa Don Luis Hidalgo Memorial School na dati ay Buwak North Central School. Sa gulang na 11, nasa unang taon siya sa sekundarya nang pumanaw ang kanyang masipag na itay. At habang nasa ika-4 na taon sa sekundarya, 6 na buwan bago ang kanyang graduation sa Marinduque National High School, pumanaw naman ang kanyang mahal na inay. Sa edad na 14, naranasan niya ang maging ulilang lubos kasama ng kanyang mga kapatid. Subalit hindi ito naging sagabal magpatuloy ng kolehiyo sa University major in accounting at pagkatapos ay agad na nakapasa bilang certified public accountant. Siya ang pinakabatang nakapasa sa CPA board examination sa kanyang batch sa edad na 19. Bago lumipad patungong Amerika, siya ay naging senior auditor sa SISIP Gores and Velayo o mas kilala bilang SGV, ang pinakamalaking professional services firm sa Pilipinas. Habang nasa Washington, D.C., siya ay nag-aral at nagtapos ng master's degree
in Business Administration, major in International Business sa George Washington University. Naging business partner at ngayon ay retirado sa Citroen Cooperman and Company, isa sa tanyag na professional services firm sa mundo na nakabase sa New York City, New York, kung saan siya lamang ang nag-iisang Filipino partner sa humigit 300 shareholder ng nasabing kumpanya. Habang nasa Amerika, mga kababayan, palagi niyang iniisip ang kapakanan ng ating minamahal na Pilipinas. Kaya siya ay naging instrumento sa pagtatatag ng Marinduque International Foundation. Siya rin ay naging kasangkapan sa pagpapagawa ng ilang simbahan, barangay centers, health centers at paaralan. Siya rin ay nangalap ng pondo para makapagpatayo ng mga barangay water systems at makapagbigay ng mga libro at iba pang kagamitan sa eskwelahan. Naging aktibo sa iba't ibang socio-civic organization sa ibang bansa at maging dito sa Pilipinas. Kaya naman, siya ay ginawaran ng Banaag Award ni Pangulong Joseph Ejercito Estrada sa Palasyo ng Malacanang noong 1998. Itinalaga rin siya ni Governor Stephen Bishor ng Commonwealth of Kentucky na koronel bilang pagkilala sa kanyang pagiging State Ambassador of Goodwill. Pinarangalan din siya bilang Most Outstanding Marinduqueño at Gawad Buaqueño para sa karangalang pambayan. Sa lahat ng kanyang mga naging tagumpay, palagi niyang kasama at pinasasalamatan ang kanyang pinakamamahal at nag-iisang may bahay, si Ginang Vilma Sobire Villaflores Mataak, kung saan ay biniyayaan sila ng 2 anak na sina Lisa at Francis at 4 na mga apo na sina Maria, Melena, JR at Maddie. Ang kanyang pamilya ay kasalukuyang naninirahan sa North Potomac, Maryland, United States of America. Sa araw na ito, sa pagdiriwang ng inyong ika-25 alumni homecoming at ika-78 na School Foundation Day, ay maririnig nyo mismo sa mga labi ng anghel na aking tinutukoy ang kwento ng kanyang pagsusumikap at tagumpay na dito sa Antipolo, Banuyo Elementary School ay unang hinulma at binigyan ng kulay. Mga kaibigan, alumni at minamahal kong mga kababayan, ating pakinggan at salubungin ng buong puso na may kasamang palakpakan ang ating panauhing pandangal at resource speaker, isang tunay na anak ng Marinduque, proud na alumno ng inyong paaralan, Ginoong Celso Tibulan Mataak Jr. Maraming salamat Niyong sa iyong napakagandang umupo na lang. Baka kayo mangalay. Bago po ako magsalita ng aking sasabihin, ang aking pong pamilya ay mga teachers. Mga teachers. Dahil nung unang panahon, napakadaling magtrabaho ang teachers. Pero, ang sabi po ng tatay ko nung bata pa, huwag kang maging teacher. Ihirap ka sa buong buhay. Dahil po siguro 8 kami. But anyway, ang mga teacher po ay mahal ko. Ang mga teacher ay
the most noble profession that I know. Could you imagine, 8 oras o maghapon, nakasama nila ang mga bata para hubukin ang kanilang mind at saka discipline. Talagang mas maraming panahon ang mga bata na kasama ang mga teacher. Napakahusay pong profession yan. Ang isang kapatid po, teacher. The best profession. Anyway, maraming salamat, DJ Myung, sa iyong napakagandang pagkakilala sa akin. Siguro po naman, kilala ninyo si DJ Myung dahil siya ang nagtatag ng Marinduque News Network or MNN. Ito po ngayon ay live sa buong mundo kung kailan saan inaabot ang kanyang live broadcast. Tulad po ng isang gabi, ako po'y kanyang in-interview. Mahigit na 4,000 yung sa buong mundo ang nanonood. Marami akong natanggap na congratulations. Ang isa nga, si Mayor Army Carion, 4 na beses na nag-congratulate. Hindi ko alam na nanonood pala si Mayor Army. Kaya, ito po'y live, nakikita kayo, ngumiti kayo ng husto dahil makikita kayo ng inyong mga kapamilya. Sa mararangal na bisita ngayon, lalo na ang mga teachers, ang former teachers, hindi ko po kayo kilalan lahat, pero maraming salamat sa inyong mga effort. Lalong-lalo na po kay Schools Division Superintendent Dr. Lynn Mendoza. Napakatahimik niya, pero very active. Tinutulungan po rin niya ako sa Puktoy. Sa Lunes po, papalitan na ang pangalan ng Puktoy Elementary School sa Celso Mataak Senior Elementary School. Napakalaking bagay po sa aming pamilya. Ang isa pa po, nagpapagawa po kami ng high school sa Puktoy. Mabuti at si Ma'am Lynn ang nandito. Very supportive po siya sa Marinduque. Maraming salamat, Ma'am Lynn. Ako po ay nagpapasalamat sa mga officers at organizers nitong 25th Alumni Homecoming and 78th School Foundation sa imbitasyon sa inyong celebration ngayon, lalong-lalo na kay Mrs. Pinilla Silva at si Ma'am Agnes Rollier. Si Agnes po ay malapit na pinsan namin. Parang kapatid na po namin, si Agnes. Napakahusay po niya. Ang aking pag-aaral po dito sa Antipolo Elementary School, dating pangalan nito ay Hinubuan Elementary School, ay nagkataon lamang dahil ako po ay lumaki sa Puktoy. Ang tatay ko po ay si Celso Mataak, Mayor Mataak, na teacher, principal sa Maybo, Buwak. Nung bata pa po ako, ay lagi akong sumasama sa aking tatay sa school niya para gusto po mag-aral. Pero ayaw po niya akong gawing grade 1 dahil ako ay 5 taon pa lamang at bata pa. Saling pusa po lamang ako. Nakakahiya daw sa mga magulang na hindi maging grade 1. Kaya ako po noon ay iyak ng iyak. Sabi ko sa kanya, Tay, pwede na ako maging grade 1. Abot ko na aking isang tainga. Sabi sa akin mga kaibigan, pag abot mo ng tainga, pwede ka na maging grade 1. Ay hindi pa rin siya pumayag. Kaya si Nanay Marina Salcedo, ay pumunta ron minsan, umiiyak ako. Tinanong ang tatay ko kung bakit umiiyak. Ang sabi niya ng tatay ko ay dahil gusto nga maging grade 1. Sabi ni Nanay, ay Junior, maganda ka at ikaw'y dadaling ko sa Banayo. Kaya ako'y napapunta po rito. Itong school po noon ay Sulirap at mga kawayan. Napakaswerte ninyo at may mabubong kayo, maganda ang school ninyo. Sulirap po at kawayan. Walang walang kuryente. Walang CR. Sa likod po ng ng malaking sampalok, ayaw ko na sa sampalok, doon kami umiihi, doon kami mga bata. Ayaw ko na saan yung sampalok na yun. Pero mahuhusay po mga teacher namin, kaya talagang nahulma kami ng husto, mahuhusay.
Ang isa pa nga po, si nanay, ay napaka-stricto ni nanay. Kaya takot kami. Oo, si Nanay Marin. Kaya gano'n. Kami po ay lawalong magkakapatid at malungkot na malayo sa iba kong mga kapatid. Pero nagtiis po ako dahil gusto ko po mag-aral. Pagkatapos po ng grade 4, ay lumipat po ako sa Dawis Elementary School dahil hanggang grade 4 na lang po ang Antipolo noon. Pero sandali lang po ako sa Dawis dahil bumalik ako sa Buwak dahil namatay ang tatay ko, katulad sinabi ni DJ Myung, sa gulang na 37 years old. Namatay din po ang nanay namin pagkatapos ng 2 taon sa edad na 37 years old din. At naulila kaming lahat. Akala po namin magkakapatid, hanggang 37 years old lang ang buhay ng mga taak noon. Kaya nung umabot ng 37, 38, ako tuwan-tuwa, napakalaking selebrasyon namin dahil pwede pala kami mabuhay ng matagal. Kaya talagang ganyan ang buhay po. Ganyan ang buhay. Dahil nga sa hirap, kailangan magsikap. Yun ang importante. Ang talaga pong very important sa buhay namin ay ang lolo at lula namin. Dahil sila po ay farmer, mahirap, pero ang priority nila sa buhay ay makapag-aral ang kanilang mga anak at kaming lahat. Kaya naman, kaming lahat ay nagsikap na mag-aral. Pagkatapos ng high school, ay gusto ko sanang magdoktor para makatulong sa mga tao. Dahil namatay nga ang tatay ko, namatay ang nanay ko, namatay ang nanay ko, walang doktor sa provincial hospital. Nangangampanya. Walang doktor. Kaya nung kami po yung naging magkaibigan ni Dr. Marcos, sabi ko, Doktor, kung ako po ay matanda na nun, baka nadimanda ko kayo. Namatay po ang nanay ko sa hospital. Ay, tutoy, hindi naman. Nangangampanya mga doktor nun, kaya walang doktor sa hospital. Ayan ang talagang dito ng buhay natin. So, ako po ay gusto magdoktor, pero hindi po natuloy dahil kami mahirap. Ang ginawa po ng mga lulo at lula ko, pinapunto ako sa Maynila para mag-aral ng typing at makakita ng trabaho. Nang nasa college na po ako, ay wala kaming pera para ibili ng mga libro. Maswerte po ako at marami akong mga kaibigan na kaklase may kaya. Sila po bumibili ng libro, ako ang nag-aaral at tinuturuan ko sila sa mga homework at assignment. Wala po kaming talagang wala po kami. Ang masasabi ko ay ang aking mga kaibigan din ang naging dahilan kaya ako ay nakapag-aral. Mahirap ang lumaki sa baryo dahil parang minamaliit ng mga tao noon, aywan ko ngayon, na mga taga-bayan o syudad. Pero sa pagsisikap, makikita mo na maraming mga taga-baryo ang successful. Mapapansin mo na marami ng mga taga-baryo dati ang mga may negosyo at sa successful sa kanilang profession dahil pagsisikap. Nakikita ko sa Buwak, nakikita ko sa lahat ng lugar. Nag-aral ako ng Bachelor of Science in Business Administration sa University of Trieste in Accounting. Pagka-graduate, kumuha ako ng CPA exam, nagulang na 19 na taon. Isa po, hindi sa pagyayabang, isa ako sa top 10, number 5. Pero hindi binigay ang lisensya hanggang ako'y maging 21. Kaya nagalit na si nanay at ako raw ay bulakbol kaya hindi ako naging... Wala sa dyaryo dahil at that time, nire-release sa Malacanang lang ang once a year, nire-release ang Malacanang nagre-release ng ng result. Ay, nagkataon naman, ako may kaibigan, ang kanyang kapatid ay nasa Malacanang. Pinasilip ko, ay, pasado naman pala ako. Kasi, ay, nagalit na, ako rin bulakbol, hindi ako nakapasa eh. Kaya, but anyway, pagka-graduate ng college, nagtrabaho ako sa Sisip Gores Bilayo, hanggang nag-study leave at nagpunta sa Amerika. Nag-aral po ako ng Master International Business sa Amerika habang nagtatrabaho. Pero hindi na ako bumalik dahil kailangang magtrabaho para makapag-aral ang aking mga kapatid. Kaya sila naman po, sa awa ng Diyos, professional lahat. Hanggang yung pinakabunso, nung namatay po yung bunso namin ay 6 na taon ang tatay ko. Ang nanay ko yata. But anyway, doktor na po. Lahat sila. Lahat na pag-aaral namin. Dahil yung asawa ko ay mabait. Kahit nag-aaway, ay siyempre kailangan mo at ay kailangan ng Kaming dalawa po ang nagsikap mapag-aral
aking mga kapatid. Dinala na po namin sa Amerika silang lahat. Nandun na pati ang kanyang pamilya, ang mga apo, nandun na silang lahat. So, established naman po sila sa Amerika. Mahirap mag-start sa ibang bansa. Kailangan kang mag-adjust at matuto sa bagong kultura at iba pa. Ang ginawa ko po ay nagbasa ng mga libro at lalo na ang tungkol sa personal at professional enhancement katulad ng The Art of Positive Thinking, How to Negotiate Under Any Circumstances at iba pa. Parang professional and personal po. Nakatulong itong lahat sa akin. Naging partner ako ng isa sa pinakamalaking CPA firm sa Amerika at ibang bansa. Yung nga, sinabi po ni DJ Myung, mahigit na 300 ang aming partners. Ako lang ang Pilipino. At, pero they respect me. They respect me. Kahit ako pinakamaliit, puti ang buhok, they respect me. Kaya tayo po naman, kahit tayo mahirap, as long as mahusay ang ginagawa natin, they will respect us. Isang bagay na dapat gawin para maging successful ay you have to surround yourself with good friends and contacts. Kaya naging active ako sa community at mga organization. Naging board member ako ng iba't ibang asosasyon, organization. Sila ang tumulong sa akin para maging successful sa aking profession sa Amerika dahil sa pagiging kong active sa community at other organizations. Natural elbows ay wala. Bumalik ka walang mangyayari. Sila rason. Ibigay naman pag talagang kailangan. Sa kapwa ko, alumni, ako po ay nagagalak at bumalik kayo sa ating school. Nakikita po ninyo ang mga improvements at kailangan ng school. At nagkamiroon kayo ng panahon para makita at makapag-ugnayan sa inyong mga naging kaklas. Napakalaki po ng ating utang na loob sa ating school, barangay at ating mga dating guro na tumulong, pumutok sa atin para makamit ang ating tagumpay sa buhay. Laging alalahanin natin ang ating nakaraan. Isipin natin lagi kung paano makakatulong sa ating barangay, school at mga naiiwan nating pamilya sa probinsya at mga kaibigan. May kasabihan po tayo na ang hindi lumilingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa pupuntahan. Mabuhay tayong salamat lahat at salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Mr. Celso T. Mataak Jr. Now, let us have the giving of plaque of appreciation and certificate to our keynote speaker. May we request our dearest OIC, Dr. Lynn J. Mendoza, Dr. Elvin Siperlas, Mrs. Agnes G. Rollier,
Mrs. Selva and Similia, to give the plaque of appreciation to our keynote speaker. May I read to you the citation of the plaque of appreciation. Republic of the Philippines, Department of Education, Schools Division of Marinduque, District of Gasan, Antipolo Banayo Elementary School Alumni Association, Antipolo, Gasan, Marinduque. Plaque of appreciation is awarded to Celso T. Mataak Jr. with thanks, grateful admiration, and appreciation for being the keynote speaker in the 25th Abesaa Antipolo Banayo Elementary School Alumni Association and 78th School Foundation Day with the theme Look Back, Live Back, and Do the Thesis. Connect, communicate, and collaborate. A milestone toward greatness. The good thoughts, good words, and good deeds being reflected will serve as an inspiration and motivation of the alumni, school leaders, learners in particular, and the people in the community in general toward a more creative, innovative, accountable, and ethical educational institution across school, community, and alumni association governance. Given this 25th day of January 2025 at Antipolo Elementary School, Antipolo, Gasan, Marinduque. Sa Pelilia M. Selva, Abisaa President, Agnes G. Rolle, Abisaa Founder, Romel M. Sanchez, Head Teacher 3, Banayo Elementary School, and Junjun M. Sapungan, Principal 1, Antipolo Elementary School. Very much po. At ngayon naman po ay ang paggawad ng sertipiko sa ating former principals, head teachers, and school personnel. Republic of the Philippines, Department of Education, Schools Division of Marinduque, District of Gasan, Antipolo Banayo Elementary School, Alumni Association, Antipolo, Gasan, Marinduque, Certificate of Recognition is awarded to Pililia M. Selva in great recognition and appreciation for her meritorious, meaningful, and dedicated service. She then incurred that benefited Antipolo Banayo Elementary School, now Antipolo Elementary School, as one of the eminent and promising public educational institutions in Gasan District Division of Marinduque. Given this 25th day of January 2025 during the 25th Abisaa Antipolo Banayo Elementary School Alumni Association, Alumni Homecoming, and 78th School Foundation Day at Antipolo Elementary School, Antipolo, Gasan, Marinduque. Signed, Agnes G. Rolle, Abisaa Founder,
Romel S. Sanchez, Head Teacher 3 of Banayor Elementary School, Junjun M. Sapungan, the Principal 1 of Antipolo Elementary School. May we request our School Head of Banayor Elementary School, Mr. Romel Sanchez, the Principal of Antipolo, Mr. Junjun Sapungan, Barangay Captain of Banayor, Mr. Bernabe M. Sabiwa, together with the Barangay Kagawad of Antipolo, Mrs. Marilu M. Lundag, and Romulo S. Sadiwa, to give the certificate of recognition. Sir Romel. Okay. Tinatawagan po namin ang mga sumusunod. Pililia M. Selva. Efren S. Rosales. Leonardo L. Bago. Celso Z. Guevara Jr. Elisa M. Guevara. Maria Alma S. Espinosa. Certificate of recognition is awarded to Maria Alma S. Espinosa. Certificate of recognition is awarded to Efren Rosales. Certificate of recognition is awarded to Celso Guevara Jr. Certificate of recognition is awarded to Maria Alma F. Espinosa.
of recognition is awarded to Lucita Manrique. Certificate of recognition is awarded to Marieta Sadiwa. Certificate of recognition is awarded to Maridel G. Lencale. Certificate of recognition is awarded to Teresita M. Salvacion.
po, Republic of the Philippines, Department of Education, Schools Division of Marinduque, District of Gasan, Antipolo Baneo Elementary School Alumni Association, Antipolo Gasan Marinduque, Certificate of Recognition is awarded to Pililia M. Selva, the Abisao President, in grateful recognition of her outstanding leadership, dedication, commitment, and invaluable services that lead to the success and fulfillment of the goals and objectives of Antipolo Baneo Elementary School Alumni Association, Abisao. Given this 25th day of January 2025 at Antipolo Elementary School, Antipolo, Gasan, Marinduque, signed Agnes G. Rolle, Abisao founder, Romela Sanchez, Head Teacher 3 of Baneo Elementary School, Junjun M. Sapungan, the Principal 1 of Antipolo Elementary School. May we request Dr. Lynn G. Mendoza, ma'am, to give the certificate of recognition. Plaque of recognition is awarded to Pamela Salcedo. Inaanyayahan din po namin ang aming keynote speaker na sumama kay Ma'am Lynn para mag-abot ng plaque of recognition. Plaque of appreciation is awarded to Felicita M. Salvacion Jr. Sa atin naman pong Abisao officers, Certificate of Recognition is awarded Pililia M. Selva, the Abisao President.
Certificate of recognition is awarded to Gonzalo R. Magpili Jr. Certificate of recognition is awarded to Eduardo del Moral Magpili. Certificate of recognition is awarded to Angelito R. Magpili. Certificate of recognition is awarded to Alejandro M. Benavilla. Certificate of recognition is awarded to Myra S. Rosales. Certificate of recognition is awarded to Allen S. Pabona. Certificate of recognition is awarded to Rosalie M. Moro. Certificate of recognition is awarded to Maria Buena Gracia S. Makito. And certificate of recognition is awarded to Juana Marie J. Sadiwa. Okay po, ngayon po upang maipabatid ang pasasalamat sa mga tao naglaan ng sa okasyong ito, ay inaanayahan po namin kayo na sapahan po ninyo kami sa inihandang putong at ito po ay pangungunahan ng ating putong group champion ng Antipolo. Nasaan na po ang ating mga magpuputong? Inaangayahan din po namin ang mga retired teachers and school principals na umakyat po dito sa stage para sa ating putong. Inaangayahan din po namin si Ma'am Eileen Orila na pakidala ang mga gamit dito sa stage para sa putong. Inaangayahan din po namin ang mga guro ng Antipolo Elementary School at Banoyo Elementary School para sa putong. Dito po tayo sa cemented path. So, ang mga magpuputong po natin ay ang grupo ng nanalo sa putong competition. Isang masigabong palakpakan po para sa ating mga magpuputong. Panalong-panalo na sa suot pa lang at sa kanilang kagandahan. Ayan. Sino po yung nakakanta?
Inangayanin po ang mga SPTA officers and ABISA officers para sa ating puto. SPTA, okay. SPTA po. Sum- Inaangayahan din po namin ang mga muses na nagwagi yung pumarada kanina dito po sa stage. Kasi po kayo sa puputungan.
Picture daw po muna. Okay, dito po kayo sa unahan sa ating pong mga panauhin. Balik po yung mga magpuputong natin. Yung ating pong mga magpuputong, Everybody shake your body. Everybody shake your body. Your body. Tinatawagan po ng pansin ang Abisa officers para sa picture taking. Punta po kayo dito sa stage. Abisa officers. Muli po, tinatawagan ng pansin ang Abisa officers. Samahan po natin ang ating mga panauhin para sa picture taking. Yan dyan po sa 10 number 5. Allen. Yan. Mga mahiyain.
Power Beats Club. Founder, nawawala. J. Sabi sa founder. Isang mensahe po muna ang ating maririnig mula naman sa Phil Global Immigration Services na walang iba kundi si Miss Stephanie May Pablo. Si Ma'am po ang nagbigay ay magbibigay din po ng isang item para sa ating parapol. Palakpakan po natin si Ma'am. Ito po'y tulong. Magbibigay po ng tulong para sa mga alumni po na walang trabaho. Muli po, palakpakan po natin si Ma'am Stephanie May Pablo. Ayan po, purihin po ang Diyos. Salamat po sa magandang panahon na ibinigay sa atin. To honor po ang ating mga founders po at mga alumnus po ng ating Antipolo Banoyo Elementary School. Isa po akong alumni, batch 2009 po. The last two batch po ng Antipolo Banoyo Elementary School. At ngayon po ay currently po working po ako sa isang Canadian institution po based in Alberta. At kasama po namin dito ang aming partner, ang Phil Global Immigration Services. At sabi po namin ay dahil may darating na alumni, nais po namin ibahagi po sa ating kababayan dito sa Antipolo, sa Banoyo, sa buong Gasan at kung loloobin po ng Diyos ay buong Marinduque po na maibahagi namin ang opportunity na ang ating mga Pilipino po na kababayan ay magkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho, makapag-training in Canada po. At ngayon po kasama ko po ang partner po namin from Ontario, from Vancouver, Canada po, British Columbia, and together with Phil Global po. Bibigyan ko lamang po sila ng konting panahon para maibahagi po ang opportunity na naghihintay po sa atin. I would like to welcome po Ms. Fredeline Hernan from Ontario, Canada po. Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Bagamat alam ko po ang ilan sa inyo ay medyo nagugutom na. Ngayon po, ina-acknowledge ko po at gusto ko pong i-grab ang pagkakataon na i-share po sa inyo ang isang opportunity na pwede pala pa rin tayo maging globally competitive. Okay po? So ako po pala si Fredeline P. Hernan at ako po ay nagre-represent isang school sa Ontario po. Ang pangalan po nito ay Northern College po. Ngayon po, ang aming nire-represent na school po ay isang pagkakataon po sa inyo na makapag-train at makapagtrabaho po sa amin. Kung kayo po ay may mga experience sa business, engineering po, ayan po, at meron po tayo sa healthcare po. So, maaari po kayong mag-acknowledge
Pwede nyo pong puntahan ang aming booth dahil po sa lugar po namin sa Ontario, so ayun po yung mga nasa skilled and demand list. Pag sinabi po nating skilled and demand list, madami po sa inyong opportunities na naghihintay na trabaho po doon through training and working po. In fact po, sa inyong pag-aaral po through training and working sa aming college po, ay maaari nyo pong dalhin ang inyong pamilya. After po ninyo makakuha po doon ng PGWP po pag may job offer na rin po doon po, no? So, ayun po, ulitin ko po, ako po ay nagre-represent ng Northern College po, located po sa Ontario, Canada. Kung meron po kayong mga katanungan po, maaari po natin itong pag-usapan sa ating booth po, doon po sa dulo, together with Phil Global. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Miss Praneline. And I'm calling on po si Miss Nicole from Vancouver Island, Canada po. Ayan, sumuli po, magandang tanghali po sa bawat isa. Ako po si Nicole. Ito pong aming oportunidad na ibinabahagi po sa bawat isa ay hindi lamang po limitado sa ating mga minamahal na guro o anuman pong inyong mga career o profession po sa oras na ito. Kami rin po ay nagbubukas ng pinto sa mga kananayan po dito, sa mga magulang po na nais o gusto po nilang magkaroon ng magandang oportunidad din ng kanilang mga anak abroad. Hindi po natin iiwan ng Pilipinas. Magpapakataas lang po tayo ng ating career. Tapos, yung mga estudyante po naming mga Filipino na nandoon na po, kalimitan po sa kanila, pagtapos po nilang mag-aral, stable na po sila doon, nabalik po sila ng Pilipinas para naman po ma-contribute kung ano po yung mga natutunan, ano po yung nag-gain nila sa Canada. Kami po bilang nandito, nagpapasalamat po kami una-una po sa Antipolyones. Maraming salamat po sa ating mga minamahal na guro, principal, sa oportunidad po na ito na makapagbahagi po kami ng impormasyon na ito. Ngayon po, kung gusto niyo pong malaman pa ang bawat detalye po ng aming mga binabahagi, mangyari lamang po na kayo ay pumunta sa aming booth doon po sa dulo with Phil Global Immigration po. Muli po, maraming salamat po. Maraming salamat po, Miss Nicole Abayan. At tinatawagan ko rin po si Miss Eileen Manalo po from British Columbia, Canada po. Maraming salamat po. Kami po ay nakikigalak sa inyong alumni homecoming. Kami po ay first time din po dito makatungtong sa Marinduque at napakaganda po ng inyong probinsya. At paniguradong pabalik po kami. Ayan, kung kayo po ay nangangarap na ipadala po ang inyong anak upang mag-aral ng high school. Yung school po namin sa Vancouver ay nag-o-offer ng grades 10, 11, and 12. At kung gusto nyo rin pong idiretso ng college, mayroon po kaming 1 to 2 years college po, and then pwede sila mag-university. Nagbibigay din po kami ng scholarship. Ang pinakamahal po naming scholarship na ibinibigay ay nasa 30,000 Canadian dollars or around 1.2 or 1.3 million na pwede na pong tumulong sa third year college po ng inyong mga anak. So napakarami po naming scholarship. Ito po ay in partnership with Phil Global. So inaanyayahan po namin kayo ulit. Nandun po lang po yung booth po namin. Mayroon po dong Phil Global, and then pag may mga questions po kayo, pag-usapan po natin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Miss Eileen. Ang tanong po ay, ano po ba ang requirements? Paano po ba kami makakapunta ng Canada o ang aming pamilya? So, tinatawagan ko naman po si Miss Joy to give you a brief background about the company profile, paano mapaprocess ang visa po. Maraming salamat po. Let's welcome Miss Joy po. So, ayan, I'm Stephanie Joy Mosquito. I'm from Phil Global. So, maraming salamat po sa Antipolo Elementary School, sa mga alumni po natin, sa mga guru po natin and principals na nag-invite po sa amin dito sa Marinduque. Thank you so much po. And sa pag-process po ng visa, kami po yung nagpa-process po noon. So, together with our school partners po around Canada, yung mga school partners po natin doon. And yung mga requirements po na kailangan, mostly yung mga academic credentials, passport, MOI, your certificate of English as medium of instruction. So yun po yung mga common na mga requirements na needed. So kami po yung nagpa-process ng visa. We will guide you all throughout the process ng inyong application po sa school and sa visa. And we also give
lending options or yung financial assistance po pagkakailangan po ng aming students, ng mga applicants po namin. So we give also loan options po sa mga OFW, seaman. So we give financial assistance to them as well. And also po we have offering scholarship din po. So sa mga gusto po na pag-aralin ng kanilang mga anak. So ayun po, we give assistance po sa mga gusto po na mag-apply sa amin. So ayun po, maraming salamat po muli sa pag-invita po sa amin. Ayun po, maraming salamat po. Muli po ang aming mga kumpanya po. We are being regulated by the Canadian Embassy dito po sa Philippines, and in Canada po, we are being regulated by the Ministry of Education and the IRCC po, Immigration and Refugees. At maraming salamat po. If meron kayong mga question po, ay naroon lamang po ang aming booth. Muli po, maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat. Thank you po, Miss Pablo and company. Sana po inyo yung kanilang mga ibinahagi sa atin at pwede po kayong makipag-ugnayan sa kanila dun sa may booth nila, malapit sa may gate. Para po sa closing remarks, tinatawagan ko po ang ating napakasipag at syempre ang kagalang-galang na kapitan ng Banuyo, Kapitan Bernabe Sadiwa. Ayan, maraming salamat po. Sure. So, sa hanay po ng pamunuan at sangguniang barangay ng Antipolo, sa pangungunan ni Kuya Budong, Arsenio Saez. Yes. Nandito rin po ang ating mga bisita, no? Sa kanya mismo natin narinig, ako po ay galing sa Mayorga, Tito Jun. Kaya Tito Jun, Celso Mataak at kay Tita Vilma. Ayan. Damay ko na si Myong. Yon, DJ Myong, no, Romeo Mataak. So, ganun din po kay SDS, Lynn Mendoza, ma'am. Yon. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga naging guro ko noon, kilala ko pa rin sila ngayon. Pero maaring ako hindi na nila kilala. Yan. So, huwag na nating isa-isahin. Baka magselos yung hindi ko mababanggit, no? Kaya, lahat po sa aking mga kasama sa ibabaw ng intabladong ito, maraming salamat po sa oras na inyong inilaan. Ang iba sa inyo, bukod kay Tito Jun, ay galing din sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Pero nandito po kayo ngayon at nakiisa sa 25th founding anniversary ng at 78th founding anniversary ng Abesaan, no? Antipolo Banuyo Elementary School. Sa lahat po ng mga kapwa ko alumnus, kagaya ng sabi ni SDS Lynn kanina, sana makahabol kayo. 25th founding anniversary na, dapat hindi na magkamayaw ang dami ng tao sa loob ng paaralang ito. Pero maluwag na maluwag pa sa ngayon. Yung may mga oras pa po, habol na. Yan. Ang tanging tagubilin ko lamang po kung sakali man, manatili tayong ligtas at nag-iingat. Huwag tayong makalimot, lumingon at magpasalamat sa itaas. Last ball hirit ko na lamang po. Sana sa mga susunod na alumni celebration, nire-record ko lang nung araw lang ito sa ng Kalong at pabalik diretso sa Banuyo, Iba at Ilaya, lakad lang yan. Ang kalsada, gravel and sand. Ngayon, kung kailan sementado na, doon natin hindi pinuntahan. Nagpunta pa tayo sa bayan ng Gasan. Yung ilang mag-aaral dito dati na hindi na rin kaya na dumalo dahil sa edad, nag-aabang sa lugar nila pero wala na silang nakita. Maaring isa sila sa hinahanap ko na attendees ngayon sa okasyong ito. Kung ako man po ay nakakapagsabi or may nasagasaan, pasensya po, hindi ko sinasadya. Mahal na mahal ko kayong lahat. Let's all welcome all alumnus of this school. No? Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay! One Banuyo.
Okay, maraming salamat po.